Likas sa ating mga Pilipino na kapag may selebrasyon ay dapat may kainan. Kulang ang pagdiriwang pag walang pagkaing inihanda. Isa sa mga tanda natin ng pagka-Pilipino ay ang kahalagahan ng salo-salo. Sa bawat okasyon, may tsibugan. Mula sa kaarawan, binyag, kasal, may nakapasa sa board exams, at kahit sa may burulan, may kainan na nagaganap. Mula pagsilang ng bata hanggang sa kamatayan ng tao, may pagkaing inihanda. Malalaman natin na ang selebrasyon ay malaki kapag maraming pagkaing inihain sa atin. The more, the merrier, ika nga. Minsan nga nagre-reklamo tayo kapag nakatago ang Shanghai o yung lechon tuwing pista. Mga Pilipino lang din yatang mahilig sa buffet. Nakaredy rin ang mga Tupperware natin, may pambitbit lang pauwi sa bahay, kakain ulit. Gutumin nga talaga tayong lahat. Kaya nga po, 3 ang leading causes of death ng mga Pilipino. Sobrang matamis. Anong sakit? Diabetes. Sobrang alat. Sakit sa bato. Sobrang taba. Kolesterol. Mamamatay tayo sa kakakain. Ngunit ito ang katotohanan ng mga kapatid kay Kristo. Gutumin nga talaga tayong lahat. Sa ating mabuting balita, may mga nagugutom. Dahil sa nais nilang makinig kay Jesus sa mga turo niya, nagutom din ang mga taong nakikinig sa Kanya. Nais ni Jesus na pakainin sila, ngunit ang mga disipulo niya gusto na nilang pauwiin. Kaya nagtanong si Jesus, may papakain ba tayo sa kanila? Tugon ng mga disipulo niya, Panginoon, lilima lang po ang ating tinapay at dadalawa lang ang ating isda. Parang gustong sabihin ng mga disipulo ni Jesus, Lord, ano ito? Joke? Wala na nga tayong may papakain. Gusto mo pang magpahanda. Parang nagpapa-birthday si Jesus na kulang ang handang ipapakain sa mga bisita. Katiting lang ang meron sila. Ako po'y taga Pangasinan, partikular na sa mismong kapital ng Pangasinan, sa Lingayen. May tuturo po ako sa inyong isang salita na paborito ko po sa Pangasinan para hindi po kayo mabenta pag dumating po kayo doon at nagpasyal. Alam niyo po, ang salitang meron sa mga Katagalugan, kapag ita-translate sa salitang Pangasinan, ang mabubuong salita, wala. May pagkain po ba? Wala. May pera po ba? Wala. May mga tao po ba? Wala. Kung sa Pangasinan, pag sinabi ay wala, ibig sabihin, meron. Kasi ganun ang Diyos. Kahit lilima lang ang tinapay at dadalawa lang ang isda, ang kakaunti sa Diyos na paparami niya. Ganun ang Diyos. Kahit kakarampot lang na mga bagay, kahit yung katiting, kahit yung inaakala nating walang-wala, sa Diyos, ito ay mayroon at mayroon pala. Kaya pagdasal natin sa ating banal na misa, sa pagdiriwang natin sa banal na hapag ng Panginoon, na sana tayo niyang turuan sa mga inaakala nating walang-wala tayo, sa Diyos nawa mayroon at mayroon pala. Amen.